hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito, Mr. Chair. Pasintabi po doon sa mga regional director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung paglalabas nito. Kasi, Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga chairman doon sa mga individual na operators para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos. Kahit po meron ng nailabas noon sa Kongreso na 9.5 million na nawawala na hindi po ma-explain ng chairman at saka ng manager. Hanggang ngayon po, nakaupo pa rin po silang dalawa. Binanggit, I think twice mo binanggit na it was the President who made the decision sa extension, etc. Pero si Presidente yung information niyang kinukuha para makapag-decide, galing din sa inyo eh. Kung anong kasi feed yung information sa kanya, yun yung ipoprocess niya and then doon siya gagawa ng decision. So kapag nagbigay ka ng palpak na informasyon sa kanya, magiging hindi maganda yung kanya maging desisyon. So it's all up to you. So give him the right information para mabigyan siya ng magandang guidance. Yun lang po yun eh. Tama po kayo, Senator. It's really so parang pinapalabas niyo si Presidente, excuse me, si Presidente ang nagbigay ng desisyon dahil meron siyang nakita na ito yung problema sa ground and he wants to solve this problem and then he came up with a decision. Pero that decision nagbunga dahil sa mga binigay niyong impormasyon. Give him the right information para makapagbigay siya ng tamang desisyon. Tama? Tama po kayo, Senator Tulfo. It is really a challenge on the part of DOTR at saka sa LTFRB to really give the fair and honest information because the President will make a very hard decision. And with all humility po, naisabi namin po sa DOTR at LTFRB ang totoong impormasyong nakikita namin at nai-relay naman po namin sa Pangulo. Okay, kaya pa Grace na si Mr. Mar. Anong pangalan niyo ulit, sir? Good morning po, Mr. Chair. Mar Balbuena po ulit ng Manibela. Yes, siguro, sagutin ko lang po muna ulit yun ng very short lang. Kaya po sila humahabol na makapag-consolidate. Kasi nga po, iniipit na, Mr. Chair, hindi na makarehistro, hindi na po makakabiyahe. Kaya po naghahabol doon sa mga deadline na yun. Kaya po, in-extend dito ng in-extend, Mr. Chair. Katulad po nitong Board Resolution 2024-053. Bakit po ito inilabas? Sinasabi nila nasa website daw ng LTFRB. Pero bakit nung na-discover namin ito 3 weeks ago, na-discover ko po mismo, pinuntahan po namin yung mga regional directors. Bakit po hindi nila alam itong board resolution na to? At hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito, Mr. Chair. Pasintabi po doon sa mga regional director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung paglalabas nito. Kasi, Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga chairman doon sa mga individual na operators para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos at ang sinasabi, para mabigyan ka ng confirmation, 30,000 dito. Sa LTFRB, 20,000 doon sa kooperatiba. Mr. Chair, dadalhin po namin sa mga susunod na pagdinig itong mga tao na to. Itong mga miyembro po namin na ito. Katunayan, itong board resolution na ito, napalpak po yung consolidation. Bakit po naglabas pa ng 2,500 na ruta na pwede pong makarehistro at makapagbiyahe na hindi alam ng mga regional directors po na ito, Mr. Chair? Ibig sabihin, Mr. Chair, kulang na kulang yung masasakyan ng taong bayan. Hindi dahil kokonti lamang yung mga nag-consolidate, Mr. Chair. Ibig sabihin, yung mga lugar na sinasabi nila konti lang ang nag-consolidate, maling-mali po ito, Mr. Chair. Sa Pangasinan, 19 municipalities na miyembro po ng Manibela. Lahat po yon nag-consolidate, Mr. Chair. Pero hindi po sila na-awardan ng kahit na isang ruta at ang inawardan nito yung mga hindi naman kasali doon sa transport. May bidding pa ito, Mr. Chair, na 5 million pesos. Kung wala kang pera, itong mga pobreng drivers at operators na to, hindi na pala makakasali. Wala pong katiyakan pala kahit nag-consolidate ka na sa'yo din mapupunta itong mga ruta po na ito, Mr. Chair. Katunayan nga po, Mr. Chair, nandito lang sa harapan natin,
yung mga modernized units na hindi kumita o hindi daw kumita doon sa kanilang ruta, inilipat po, isipin nyo, dito sa Nagtahan, Mr. Chair, napakaraming jeepney na miyembro po namin. Pero nilagyan po ito ng mga modernized na galing po ng Cubao Divisoria, galing po ng San Fernando. Ibig sabihin po pala kapag nag-modernize kami, Mr. Chair, kahit saan mo dalhin itong modern na unit mo na to, kapag nalugi sa ruta na to, pwede mong dalhin sa iba-ibang ruta. Mr. Chair, kami, tinatawag kaming kolorum. Itong mga modernized na to, baka wala pang PA ito, baka special permit. Kami ang pinag-iinitan, Mr. Chair. Kami ang hinuhuli. Kami ang araw-araw tinatakot, Mr. Chair. Pero sila yung totoong kolorum, Mr. Chair. Pwede palang ilipat itong mga modernized unit na to doon sa mga ruta at babuyin. Binaboy nila ang public transport, binaboy yung mga ruta. Sila mismo ang bumaboy nito, Mr. Chair. Hindi natin alam kung sino pa yung mga kasabwat nitong mga sindikato na to. Actually, Mr. Chair, yung mga sasakyan na to, andyan si Mr. Biyahe. Itong mga sasakyan na to, galing Cubao Divisoria, nasa Nagtahan. Galing po ng San Fernando, Pampanga, nasa Nagtahan. Ano po ang papaliwanag natin dito? Tapos kaming mga traditional jeepney, tatanggalan nyo kami ng hanap buhay. Andi dito yung mga nag-modernize, Mr. Chair. Utang ina, kaya pala, gigil na gigil, Mr. Chair. I'm sorry. Pardon my word, Mr. Chair. Okay. Mahigit 400,000 pala ang komisyon, Mr. Chair, ng isang modernized unit. At yan ay napatunayan doon sa pagdinig sa Kongreso, Mr. Chair. Thank you, Mr. Mar. Gusto ko rin marinig yung para maging fair din tayo rito doon sa mga nag-consolidate pabor sa modernization. Si Mr. Ed Cumia, tama? Mr. Cumia, meron kayong reaction sa mga napag-usapan na dito kanina? Good morning, Mr. Chair. Good morning, Senator Ejercito. Sa mga government agencies na nandito, sa mga kasama ko sa transport sector, cooperative and corporations, good morning sa ating lahat. With all due respect, dun sa aking mga kasama po dito, iba't iba kami ng mga grupo. Pero isa lang po ang aming layunin lahat, ang mabuhay ang aming pamilya, mabuhay lahat ang aming magkaroon ng maayos na kabuhayan. Bagaman hindi kami nakakalihis paminsan-minsan ang direksyon na aming tinatahak. I for one ay complainant sa PUBMP na nag-start. Hindi nga ako pinapansin ng CDA noon kasi mareklamo po akong tao. But I insist, I need an explanation. Again, inaral ko po yung programa. Maganda ang layunin ng programa, maganda ang intensyon ng programa ng PUBMP para sa sektor. Pero po yung appreciation, doon po nagkakaroon ng pagkakaiba. Yung pag-appreciate natin ng sustansya ng programa, hindi lahat natatanggap. Kasi nga po, I acknowledge, Mr. Chair, yung pong inyong binanggit kanina, napakahalaga po nun, nasabi ko nung nakaraan. Yung pong pag-explain yung information dissemination is very, very important para maunawaan ng bawat isa. Ay 100% po ako sa inyo dyan. Kaya nga po ang Tindig Calabarzon together with the NFTC and Arangkada NCR, yun po yung nakikita kong butas, pero hindi ibig sabihin nun may mali. Kasi kahit ang buong sistema ng gobyerno maraming mali, pero dapat ba natin i-collapse ng gobyerno? No. We have to shield yung mga butas na mga may mali sa programa. That's the same way with this program. Maganda po ang programa, ang esensya. Bakit po? Ako po personally, kami po sa Montalban, 100% consolidated. May transport po ng mga jeep, magkakasama kami sa council, nag-meeting kami noong nakaraan, lahat po yung tumatakbo, wala po naman naiiwan doon. Pero meron pong modernized, lahat din tumatakbo. Normal yung mga aberya, normal yung konting banggaan, konting samaan ng loob. Part of life. Part of the business. Pero at the end of the day, magkakaibigan tayong lahat. May programa tayong sinusunod. May hanap buhay tayong magandang gawin. Hindi ako pinautang ng DBP. Galit ba ako sa DBP? Masama ang loob pero hindi galit. Maganda po ang PUBMP. Salamat po at magandang umaga. Mr. Cumia, I do agree with you na wala naman perfect na sistema. No? In your case, nagawa nyo ng paraan na para maging maayos yung kooperatiba, yung consolidation. So ang tanong ko sa iyo, bakit nagkakaproblema sa iba't ibang mga samahan unlike sa iyo? Bakit mayroong mga hindi na plansya na para maayos yung sistema at maging katulad ninyo? Anong nakikita niyong problema doon? To be honest, medyo masakit yung sasabihin ko po sa ating lahat. It's a management style of everyone. Mismanage, and napakahalaga po yung trust. Yung trust ng bawat miyembro sa kanyang leader.
Yun nga, Mr. Kumie. Paano po? Base sa mga napag-usapan natin kanina, doon nga po sa leadership, merong hindi nasweldohan, merong involved yung sa korupsyon, Eksakto po. favoritism, etc. Pasalamat yung mga miyembro mo na maayos ang pamamalakad mo. Paano yung sa mga ibang samahan na hindi maayos ang pamamalakad? Ano po yung iyong mabibigay na advice? Ito po yun. Kaya ako po binanggit unang-una yung capacity building education for the membership. Yung lahat po ng miyembro, may karapatan po tayong tanggalin ninyo yung hindi maayos ninyong leader. Dahil po, let's say for the cooperative, the highest governing body of the cooperative is the general membership. Kapag po kami merong every year nagkakaroon po kami ng election, ay kung hindi ninyo gusto at kita ninyo na palpak ang pamamahala ng inyong leader, tanggalin nyo. Kaya po natin, meron po tayong mga seminar sa mga members, tinuturuan tayo ng ano ba ang iyong karapatan. Kahit nga po ikaw associate member at saka ikaw regular member, parehas lang na yung karapatan ng pagboto. Tanggalin mo ang hindi maayos na leader para ikaw ay magkaroon ng maayos na pamamahala sa iyong kooperatiba. Kapag naman ikaw ay maayos na leader, mananatili ka sa pwesto dahil ikaw ay maayos nga ang ginagawa. Pero marami po naman ganyan kaya nagkakaroon po ng hindi maganda. At siguro po, with all due respect to the CDA, I'll spare no one here. Mr. President, sa CDA po, kapag may nagreklamong isa, ganito na kagad. Pag may nagreklamo na ganito, sa dapat be firm to the decision. Kapag nakikita nyo maayos, doon ka, hindi yung dili-dali. Ang bagal ng sagot, parang inabot na ng taon. Pero pinakamahalaga lang naman makukuha sa CDA is yung karapatan na mabigyan ka ng COC. Pero that COC nagtatagal sa sistema rin nila. Sorry po Ma'am CDA, pero we have to correct that. Yun nga po, Mr. Kumia, sa first step pa lang consolidation, nakakaproblema na eh. Yun yung sinasabi ng mga tumututol sa consolidation. Hindi mo kasi okay ka, kung akong tatanungin, I don't know, siguro dapat mag-seminar sa iyo, yung mga taga-gobyerno, mag-seminar siguro sa iyo, yung mga ibang nagkakaroon ng problema sa consolidation because it seems to me na mukhang maayos yung pamalakad mo. Pero sa first step pa lang, consolidation, nagkakaproblema na agad eh. Hindi na address agad ng taga-gobyerno natin, LTFRB. That's where the problem comes in. Ang daming tataas na kamay. Interesado ako rito kay ma'am. Ma'am, lapit kayo rito. Sino po kayo? Identify yourself po. Kanina pa si ma'am kasi taas ng kamay. So, Identify yourself, ma'am. hello po. Anong pangalan niyo po? Si Aurea Hussein po ako. Ma'am Hussein, Ako. saan Ako grupo po ay kayo? member po ako ng Metro Rizal. Metro UB Rizal? Transport Service Cooperative. Okay. So, kagaya po ang tanong kanina, sir, ninyo. Ang sabi ni sir, bakit hindi po tanggalin daw ang mga opisyal? So, I was once part of the board of directors ng Metro Rizal. So, yung pong chairman namin, dineclare po kaming non-MIGs dahil po sa pagsagot namin sa mga inquiries ng mga operator members namin. So, sila po kasi ang nagde-determine ng kung sino po ang magiging members in good standing at saka hindi. Opo. So, for sure, kukuhain niya yung mga taong Pabor sa boboto kanya. para sa kanya. Kaya po kahit po meron ng nailabas noon sa Kongreso na 9.5 million na nawawala na hindi po ma-explain ng chairman at saka ng manager. Hanggang ngayon po, nakaupo pa rin po silang dalawa. Yung pong verified complaint ay nakafile na sa CDA. Magwa 1 year na po sa August 21. Hanggang ngayon wala pa po silang desisyon. At ang pinakamasakit, Mr. Chair, kami po ay mga operator na dating daily po ang aming kinikita. Ngayon po ay 4 months na po kaming walang nare-receive. Paano po ang maintenance? Paano po ang aming mga pamalengke, pambayad ng bills, pampa-enroll po ng aming mga anak? Hindi po kami tumutol sa modernization. Maganda po ang aming ruta. Kumikita po ang aming kooperatiba. Pero bakit po ganon? Dahil po hindi po honest ang mga nakaupo. Wala pong transparency po. Ngayon, nabigyan po ng CDA ng COC ang aming kooperatiba despite po sa mga madaming violations. Hindi ko po alam kung bakit ganon. Bakit po sa ibang region ng CDA may suspension po ang mga officers pero bakit sa Region 4A wala po? Okay. Pagbigyan ko si yung isa na lang. Itong anong pangalan niyo po, sir? Yung naka-red, naka-stripe?
Anong grupo po kayo, sir? Magandang umaga, Mr. Chair. Ako po si Noli Rosales, galing po sa United Negros Driver Center Operator po. Okay. Yung sinususugan ko lang po kay Sir na sinasabi, dahil may kakulangan po dito yung CD sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin bilang opisyal ng mga kooperatiba. Hindi po alis-alis ng CDA ang kanilang order. Ito po yung nagpapatunay na may order na yung CDA, pero hanggang ngayon nasa opisina pa rin ang mga opisyal na inorderan na 90 days preventive suspension. Ito po yung problema. Anong grupo po yan, sir, na nabigyan na ng suspension order pero hanggang ngayon nakaupo pa rin, walang ginawa yung ating... Region 6 po, United Negros Transport Cooperative po. Okay, so meron suspension order pero hindi ini-implement. Hindi po na-implement hanggang ngayon. Yung mga opisyal po, nakaupo pa rin. Okay, LTFRB, pakisagot po. Mr. CDA. Chair, sa CDA po yan, hindi po sa LTFRB. Sorry. Sino dapat sumagot? Ayun pala, sorry. Si ASEC Mirla Paradillo. Ma'am, pakisagot. Good morning, Your Honor. Sir, gusto ko lang pong i-clear that this program, during the crafting of this program, CDA was not even consulted. We were not part of this program. But the only role of CDA then was to register a cooperative... I'd like to recognize our Senate President, Senator Cheese Cordero. Good morning po, Senator. Our only role was to register transport cooperative upon the endorsement of the Office of Transportation Cooperatives. So yun lang po ang naging role namin. But even then, dahil nga na-approve na siya, we accept and adapt it. So maraming gulo na nangyari, napasok na kami kasi nga dahil involved ang aming mga transport cooperatives. Ma'am, sorry hindi mo ata nasagot yung Yes tanong po, ko. sasagutin ko po. Meron, pakidiretso na lang po, Yes ma'am. po. Bakit hindi pa rin ma-implement yung suspension order? May mga Hanggang ngayon nakaupo pa rin yung mga suspendido na dapat. Yes po. May charge order na po sila, nakakasuhan po yung mga hindi nag-implement ng mga suspension, and even in dahil meron sila mga negligence, mga gross misconduct. Kaya nga ma'am, ang sinasabi nga kanina, anong pangalan niyo ulit, sir? Yung may hawak-hawak ng suspension order? Ang sinasabi niya, may suspension order na, pagkatagal-tagal na yung suspension order, and yet hindi niyo pa rin na-implement, nakaupo pa rin. Yun yung nakaka-insulto para sa mga jeepney operators, sa mga jeepney drivers particularly. Yes, sir. Wala naman po kasi kaming police power. In fact, Then who has the police power to implement that suspension order? Kailangan po namin silang kasuhan Who has sa the police court. power, ma'am? Dapat po kasi, sir, yung pag-issue namin ng suspension, yung mga Kaya ma'am, kung yung hindi nag-issue kayo ng suspension Opo, order, opo. tapos ngayon, hindi nyo ma-implement, sabi nyo, wala kayong police power, then ba't pa kayo mag-issue ng suspension order kung wala palang kayong police power o wala kayong may delegate na grupo na has the police power para pilitin na maalis na yung mga nakaupo na merong suspendido na? Bali, po, sir, may charge order para kaso na po sa court. So, mahabang proseso yan pag korte. Actually, sir, yes po. Then useless. Wala na, Useless. the list that we can... Mag-issue kayo ng suspension order, tapos tututol nyo na issuean yung suspension order, then you go to court. When you go to court, mahabang proseso yan. Nandiyan yung RTC, nandiyan yung Court of Appeals, nandiyan Supreme Court. Damn, abutin ng taon-taon. Tapos, habang nilitis yung kaso sa korte, adding insult to injury, nakaupo pa rin yung nasuspendido at titiba-tiba pa rin, ika nga. So bakit pa i-issue ng suspension order kung in the end pala sa korte rin pala ang bagsak? Tulad itong nangyari sa sinasabi niya na hindi ma-implement. So siguro nag-antay lang siya, madimada niyo sa korte. Yun po kasi yung process ng batas, Then there's sir. a problem with the system. And how would you address that system na ngayon ay kine-question nga ng ilan? Kung sila, sir, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang dalhin yon yung suspension, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang ibigay yun sa police na paalis. Pero yun nga po kasi ang Pupunta sila sa police? yes po, dadalhin po nila yon. No.
ma'am. Sorry, ma'am. Hindi, kung Pumunta sa pulis, hindi po trabaho ng pulis. Yung suspendido, wala pong power ng pulis. The police, wala po din po they're kasi not kaming given police the power, authority. sir. Oh. So yun po talaga yung process ng batas. Limited lang din po yung aming power. Hindi, wala kaming police Kaya power. nga, so hindi niyo pag-isipan itong PUB modernization. Ito yung isa sa mga butas dyan na kapag nagkaroon ng problema yung mga jeepney driver, sabi kanina Mr. Comia, tanggalin. Paano mo matatanggal yung isang tao na samantalang yung mismong management, siya mismo pwede magpatanggal sa mga tao niya na hindi nagko-comply o hindi Yun yung magandang isa- standing. Sir, And then kapag halimbawa na pagkaisahan na, halimbawa yung isang leadership, tulad halimbawa si Mr. Comia na pagkaisa na siya ng mga miyembro at nagreklamo sa inyo, nag-issue kayo ng suspension order, hindi niyo pala kayang implement. Yun yung isang loophole, sir, doon sa implementation. Exactly. Yes po. So how would you address that? Kanina sabi mo, tatawag ng pulis, mamang pulis, halika, pataskin mo dyan sa pwesto itong Actually, sir, meron kaming ongoing leader ng kooperatiba. Joint memorandum circular supposedly with LTFRB, OTC, and ongoing namin na sana ay mapabilis para mag-collaborate kami kasi hindi po pwedeng isang office lang talaga dahil maraming involved. So anong suggestion niyo po? Tulad nito yung sa hinaing kanina, anong pangalan niyo ulit, sir? Noli Rosales po, Your Honor. Mr. Rosales. Ang tagal-tagal na-issue ng suspension order, and yet nakaupo pa rin, pangisingisi pa rin yung na-issue niyo ng suspension order. Kaya siguro, Mr. Chair, baka buwagin na lang pong CDA kasi wala naman po talaga silang ngipin sa kanilang order. Masaya pa rin po yung mga kumukilimbat ng pera ng mga membro. Hanggang ngayon po, pumapisto pa rin. So kung gano'n yung pong sagot ng CDA, bakit kailangan pa natin silang bigyan ng malaking papel para i-implement ang order nila? So, alam mo pa, Mr. Chair, ang sabi nila, magtayo po daw sila ng management committee para daw i-take over yung cooperative na to. At saka, mag-re-elect sila ng mga bagong opisyal. Hanggang ngayon po, naghihintay yung mga biktima dito. Wala pong kahit isang tugon itong ang CDA. Kaya nga, pinaabot na namin ngayon dito, buti nga na napag-usapan. Dahil kung ganyong tindig ng CDA, useless po yung opisina nila. At buwagin na lang ito kung gano'n yung sagot ng official ng CDA. Okay. Bago ang lahat, Senator Cheese. Sir, kailangan talaga yung committee na itatayo ng CDA para po makapag-general assembly at makapag-election ng panibagong magti-take over. Dahil nga po, lahat ng officers ay suspended. Paano magkakaroon ng General Assembly? Paano magkakaroon ng botohan? Samantalang kapag nakita ng isang leader, tulad ng Mr. Comia, merong isang mga miyembro dyan na hindi sumasang-ayon sa kanya, pwede niyang alisin at any given point. Ang sasabihin lang niya, hindi ko gusto yung ugali mo, hindi na maganda yung karakter mo, tanggal agad. Bakit po inuuna natin yung dapat, di ba, sabay? Bakit binigyan agad natin ng deadline yung consolidation, pero yung sa route plan, walang deadline. Kung kailan lang mabubuo, kung kailan lang available to mga resource persons sa LGU, kumbaga at their convenience. And then, doon sa mga jeepney operators, may deadline. Ngayon, hindi nila na, after the deadline, pag hindi nila na, dahil hindi sila nakasama sa consolidation, hinuhuli-huli sila. Pakipaliwanag nga, Chairperson Guadis. Maganda nga umaga po ulit, Mr. Chairperson. Unang-una po, yung sinasabi pong hinuhuli yung mga hindi pa po consolidated, we're still crafting now the terms of reference para po sa panghuhuli ng mga unconsolidated. Well, it's true that we have the April 30 deadline. Right now, we're still crafting with the LTFRB, and we will be having an interagency meeting po with MMDA, with LTO po, para po ma-polish po namin yung pag-i-enforce po ng batas. So nga hindi pa kayo nanghuli? Hindi. Pero considered as colorum na yung mga hindi nag-consolidate? Considered na ho silang colorum in a sense na... Exactly. So discriminated na sila.
Kasi siyempre, hindi sila consolidated, hindi sumunod dun sa sistema ninyo, so they're considered as colorum. Tama? Tama po, Yun Mr. yun. Chairperson. Bibigay-bigay ka ng deadline sa consolidation, pero dun sa route rationalization, walang deadline. Dapat magkasabay yun kung tutusin. We recognize that, Mr. Chairperson. That's why we are calibrating now our moves. Kasi in the previous administration, there was a joint setup with the LGU. Ang thrust ko nito is, it is the LGU that knows best kung ano po yung mga rota sa kanilang area. So we rely on the recommendation sa amin. But at the end, Mr. Senator, kami pa rin po ang nagde-decide, except that we rely on the recommendation of the LGU. And did you know na 11% pa lamang ang naaprubahan ng LGU sa pagdating sa route plans, right? So dito makikita na palpak yung sistema ninyo. Kasi by now, dapat hindi lang 11%. Dapat at least man lang 80 o 90%. So, kailan mabubutong 100%? So, pagputi ng uwak, di po ba? Hindi po, Mr. Chair. Well, it's true na 11% po. About 76% po nag-submit na po sa amin ng kanilang LPTRP or yung route plan nila. Ito po ay aming pinag-aaralan. Ito po yung share naman ho namin sa partnership. In many cases po, binabalik po namin sa kanila because we feel yung sinubmit po nilang route plan is not in consonance with the concept of a route rationalization sa kanilang area po. So, natatagalan po in a sense because nagbabalikan po kami every time they submit one. We check it. Pag okay naman po, we approve of it. Pag hindi po okay, binabalik namin sa LGU. Yun nga po, sir, bakit kasi kayo umaasa palagi sa LGU? Dapat ang mas nakakaalam dyan, yung mga jeepney operators, yung mga jeepney mismo, because they're flying that route for so many years now. Mas familiar sila sa mga rota. And then, in coordination with you sa LTFRB, pwede kayo mag-usap-usap, tutulungan nila kayo para sabihin ko ano yung mga rota na malakas, yung rota na hindi, rota na bagay na ibigay kanino, kung sino-sino. Hindi yung palagi kayo umaasa sa LGU. Hindi talaga maganda, sir. Before this PUB modernization, marami na ako tatanggap na reklamo, maging sa tricycle, na kung saan yung LGU pinapaboran yung gusto ng paboran. Kung minsan ginagawang negosyo ng mga taga-LGU, yung mga rota. Diba? Silang mag-open ng mga prangkisa para, of course, sa pagkikipagsabuatan, hindi naman po ikaw, pagkikipagsabuatan sa ilan sa inyong tiwali dyan sa LTFRB. Hindi dapat palagi umasa sa LGU. So ngayon, sir, direct to the point. Pwede bang yung binibigay nyong deadline, tablahin muna natin, is that possible? Or makiusap kayo sa Malacanang, o at least man ang extend? Kasi nagbigay ka na April 29, di ba? Was that April 29? April 30? May deadline ka April 30. So ngayon, yung mga hindi na pag-consolidate, they're considered as colorum. Samantalang sa route rationalization, walang deadline. 11% pa nga lang na mga taga-LGU ang nag-comply. So, baka pwedeng alisin mo na yung deadline na yan o extend, talk to Malacanang, and then ipaliwanag sa kanila kung bakit. Mr. Chair, may I answer some of your points? Unang-una po yung sinasabi nyo, bakit po namin iniaasa sa LGU and that we should be coordinating with the transport groups. In the LGU consultation po ng Sangguniang Bayan nila, there is a committee hearing where the transport groups are gathered, and in that committee hearing po, yun pong napag-usapan, yun po ang binibigay naman po at pinapasa ng Sanggunian at binibigay po sa LTFRB. Okay. So in effect, Mr. Chair, we decentralize the consultation, pinapaubaya ho namin sa Sangguniang Bayan. Yun naman pong sa issue ng tricycle, Mr. Chair, wala po sa LTFRB yung... No. I just made it as an example na kung saan, example lang yon, na kapag inasa sa sa LGU, yung tungkol sa mga rota, ginagawang negosyo ng mga taga-LGU. Totoo yan, alam mo yan. Huwag na tayo maglukang pa rito. Diba? Yes. Kaya nga sabi ko, si Ms. Simbrano, she did agree with me, na hindi talaga maganda kung iasa na lang palagi sa LGU. Nagsasabuatan yung LGU, pasensya na, LTFRB, DOTR, at ang nadidehado yung mga jeepney.